Bago pumasok ang 2024 season, ito yung mga controversial moments nitong nakaraang season. Part 1 muna, yung part 2 kung meron ako nakakalimutan sa listahan. Ito rin kasi yung bumago sa rule na i-implement next season at yung mga pwedeng bumago pa sa mga teams since marami na rin kasing ginagawa ngayong paraan ng NBA para maiba talaga yung tingin ng mga fans sa liga. Dahil next year, pipirma ulit sila ng panibagong kontrata sa mga TV networks. Ang una dyan, yung sinasabing hindi compatible na magkasama si Kyrie at si Luka. Hindi naman controversial yun. Pero pasok pa rin naman kasi ang Dallas dati sa top 6 bago dumating si Kyrie. Sa 20 games pa niya sa Dallas, 8-12 ang record nila doon kapag naglalaro siya. Hindi rin maganda ang record ng Dallas kapag magkasama si Kyrie at itong si Luka sa loob ng court. Di umano ang controversial kasi doon yung sinabi ni Luka na hindi na siya masaya sa loob ng court. Mga March yun. Hindi dahil sa basketball kundi sa maraming reason. Aniya, timing pa kasi na nandun si Kyrie at laglag na din sa playoffs ang Dallas nun. Nasa number 11 yata sila sa standing. Ang mga fans, syempre sinabing magre-request na di umano si Luka ng trade. Sa malamang alam nyo na rin kung anong teams yung dinidikit kay Luka nung sinabi niya yon. Yung iba naman sinasabing kahit hindi banggitin ni Luka yung pangalan ni Kyrie ay siya pa rin yung pinatatamaan niya. Yung ibang GM naman sinabi din nung free agency hindi gusto ni Luka na kasama si Kyrie. Pareho silang point guard, pareho din silang ball dominant. Kahit noon, sinabi pa ni Mark Cuban ni si Kyrie ang priority nila sa free agency kung saan naman nakakuha siya ng kontrata at na-retain nila. Sa papasok na season ay kung si Kyrie at si Luka ay magbe-blend, papasok pa rin ang playoffs at hindi magkakaroon ng kahit anong issue dahil si Kyrie nagsisimula na. So baka sabihin nyo naman, galit ka na naman kay Kyrie. So hindi dahil doon. Dahil sabi nga ni Mark Cuban, Dallas talaga si Luka. Para mapasaya mo yung franchise player, mas pipiliin mo siya. At pwede mong i-trade si Kyrie. Si Luka, malayo pa ang contract expiry niya. Yun nga lang, mahirap i-trade ang gaya ni Kyrie sa ibang teams dahil mataas na ang value ng kontrata niya. 3 taon ang kontrata ni Kyrie sa Dallas. So sa iba, maikli lang yon pero matagal din yun na magkasama si Luka at itong si Kyrie at posible maapektuhan ang prime niya doon kung hindi sila mag-blend ngayong season. Yung ikalawa naman dyan, yung mga players na nasasangkot sa gulo outside ng NBA. Padami ng padami yun. Si Ja Morant, dumadami din ang issue sa kanya after nga siyang pumalit kay Kyrie sa Nike. Nagkaroon pa siya ng 25-game suspension. Nawalan pa siya ng malaking pera dahil sa pagkakasuspend niya noong nakaraang taon. Yung ibang mga endorsement ni Ja Morant nag-drop na nung nakaraang taon. Yung iba naman nagpalamig lang at yung Nike andyan pa rin sa kanya. So ito yan, si Zion nung nakaraang taon nakalaro siya ng 29 games. Naging All-Star siya. Si Ja Morant bago pumasok ang All-Star, makakalaro siya ng nasa 25 out of 29 games. Hindi kasama dyan yung mga suspended na games na siya. Diyan kasi magkakatalo kung makakasama siya sa All-Star selection dahil automatic kasing spot siya dahil siya yung perennial guard dito sa West. At doon may papasok na posible makasulot ng pwesto nitong si Ja Morant bilang All-Star at posible din makuha yung spot niya sa All-NBA team na magpapalaki din ng kontrata ng isang player dahil si Ja Morant hindi rin available or eligible sa anumang main awards. Kulang na agad siya sa games kahit hindi pa nagsisimula. Saka ang isa pa dapat malaman sa anak ni Tina, fine in the West pa kaya siya for next season dahil nga yung West talaga loaded ngayon. Yung dati naman niyang kakampi si Dillon Brooks, ito yung dapat isipin din ng Houston since si Kevin Porter Jr. nagkakaso. Hindi pa naman tapos yun. Last season, iba ang naging dating ng Memphis dahil nga madami ding inaway si Brooks, binastos niya pa si LeBron kung saan nga tinarashtalk niya na matindi at nilaglag sila ng Lakers. Pinaringgan pa ni Dillon Brooks ang kanyang former team na Memphis nung nakaraang World Cup. Ang aabangan dyan kung i-retain pa rin ni Dillon Brooks yung mga antics niya dito sa Houston since nasa hot seat ngayon ang Rockets hanggat hindi pa nagsasarado ang kaso ni Kevin Porter Jr. So tingnan nyo na lang yung clip na to, si Eric Lewis sa laban ng Celtics versus Miami Heat. Game 1 ng Eastern Conference Finals, 6:20 mark.
Umiscore kasi doon si Jimmy Butler at makikita mo yung mukha ni Eric Lewis na huling-huli sa camera na parang nang hinayang na pumasok yung tira ni Butler. Siya din kasi yung referee na pinuntahan dati ni play-in champ Patrick Beverley para ipakita kung foul talaga. Na-technical pa doon si Beverley. Ito rin yung laban ng Boston versus Lakers na dapat naman talaga foul yun dahil sinabi na rin naman ng NBA Referee Association. Nag-retire kasi itong si Eric Lewis sa NBA dahil mag-iimbestiga ang NBA regarding sa isang Twitter account. Bago pa lang magsimula talaga ng todong investigation yung liga, inunahan niya ng retirement. Sa rule kasi, ang mga referees bawal magbigay ng kahit anong komento about sa game officiating outside ng NBA premises. Yung isang bogus Twitter account, tinuturong sa kanya yon para sagutin yung mga fans na hindi rin naman maganda yung sinasagot niya doon. At doon nga siya naituro dahil mainit talaga siya sa mga fans noon. Ang last official game pa niya, Lakers vs Nuggets Game 1. Multiple times din nagkaroon ng malintawag ang Lakers noon. Isa din sa most hated referee sa NBA itong si Eric Lewis. Pero sa NBA din, isa siya sa may pinakamataas na rating at isa din siya sa highest paid referee. Dahil retire na nga siya, ay mag-iiba o magkakaalaman kung mababago ba ang tawagan next season. Dahil hindi lang naman siya ang gumagawa noon. Nagkataon lang na pinag-initan talaga siya ng todo ng mga fans. At kita nyo naman sa clip kanina kung paano siya nahuli. Ayaw din kasi ng NBA na magkaroon pa ng Team Donaghy Jr. dahil matindi talaga ang kinalabasan noon. Isa pa, kung maalala nyo pa sa Denver Nuggets dati nung magkasama pa si Carmelo at itong si Allen Iverson, pinag-initan talaga si AI ng isang referee at wala siyang magawa noon. Sabi nga ng Referee Association, yung game ng Boston at Lakers nagkakamali din talaga sila katulad ng iba. Nagkaroon ng replay, yun nga lang, hindi naman nagkakaroon ng replay game. Kahit yung record ni Donovan Mitchell na 71 points, nakita din na merong lane violation after ng review. Ito yung versus Bulls. Hindi na rin binago ang stats na yon. So madami kasing nangyaring gano'n noong nakarang season at hindi naman nagkaroon ng kahit isang complaint na makakapasok sila sa review game dahil nag-cost din yun sa Dallas dati, hindi rin naman na-approvean yun ng liga. Yung isa pa talagang controversial dyan, yung binago sa CBA, yung binanggit ko kanina sa unang part ng episode na to. Yung requirements na kailangan maglaro ang isang player ng 65 games para makakuha siya ng major awards. Parang ni-reset nila lahat ang mga awards ng player para sa eligibility ng kontrata. Dahil sa balita, si Jaren Jackson Jr. eligible sa $318 million na contract extension kung mananalo siya ng Defensive Player of the Year ulit. Yun nga lang kung ibibigay ng Memphis yun, pero iba naman ang style niya kumpara kay Tito Rudy. Noong nakaraang season, nakapaglaro lang siya ng 63 games. Sa mga players din na na-draft noong 2020, meron sila ngayong contract extension. Sina Anthony Edwards, LaMelo, Tyrese Haliburton, so hindi ko na maalala lahat. Meron din silang $205 million na kontrata. Kapag nasama sila sa All-NBA team, max na $260 million na parang na-adjust pa yan base sa salary cap. Dati kasi, bago makuha talaga yung ganong max contract, kailangan ang isang player makapasok sa All-NBA first team. In-adjust na ng liga yon. Si Haliburton nakalaro lang last season ng 53 games, si LaMelo 35 games, si Anthony Edwards sa may pinakamarami, 79 games. Isa pa doon, positionless na ang mapipili sa All-NBA team selection. Kumpara dati ng mga traditional pa, may guards, forwards at sentro. Dahil isang position lang, loaded talaga ng player at merong nai-snub. So yan muna at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.